Hello guys, welcome back again to my channel. So for today's vlog is i-share ko sa inyo kung paano tayo mag-submit ng ating 2551Q for the fourth quarter. So yung fourth quarter natin is from October to December. So ngayon is nandito tayo sa page ng bir.gov.ph since magda-download tayo ng EBIR forms. So sa mga meron ng EBIR forms, so direct na kayo doon. So ito is para sa mga first timer and gusto mag-submit online. So yung gagawin is i-download lang natin yung offline EBIR forms package V7.9.4.2. So dito is much better na i-save natin siya sa local disk D. Kasi in case na merong mga problems yung computer natin, is masasave pa din yung EBIR forms. So after natin ma-download, is punta tayo dito sa EBIR form. So eto guys. So dito is meron tayong profile. So sa mga nakapag-submit na nito, automatic na pag nilagay natin yung T natin is lalabas yung lahat na information. Pag first time mo is kailangan natin siya lagyan isa-isa. So first thing is, for example, yung taxpayer identification, for example, 00. So ito is hindi to akin. So sample lang to. Ginagamit ko to siya for educational purpose. Okay. And yung RDO natin. So, C, automatic na lalabas. Yung line of business, madami nagtatanong kung ano yung ilalagay is makikita natin to sa COR natin. Make sure na kapag hindi kayo sure, tingnan nyo lagi yung COR kasi dapat same information ng COR sa EBIR forms. So, yung email address, make sure nyo din na active kasi dito sila magsisend ng confirmation if successful submitted na yung ating application. So, meron tayong list of BIR forms dito and hahanapin natin yung 2551Q. Okay. So, BIR 2511Q. So, guys, dito tayo sa 2551Q V 2018. So, click natin yan and then fill up. Okay. So, naglo-loading siya, guys. So, make sure natin na yung ating connection is mabilis. So, as you can see, meron tayong ditong 2551Q, quarterly percentage tax. So, meron tayong number 1. So, for example, for the calendar, okay, so, yung ilalagay natin dito is 2023 since nagpa-file tayo for last year. So, yung ilalagay natin is for the year 2023. And then, meron tayong dito number 3, which is yung ating fourth quarter. And yung amendment return, for example, nagkamali ka, lagay mo yes, and gusto mo mag-file ulit. But if ever this is your first time, just put no. And dito, meron tayong number 5. So, number of sheets. So, for example, meron kang 2307 for creditable percentage tax with help per BIR. So, itong number 15. So, lagay mo dito kung ilang sheets yon. If ever naman wala, lagay lang natin 0. And then, proceed tayo dito sa number 6, which is given na siya, 7, 8, 9. Okay, 10, 11. Okay, dito tayo sa number 12. Skip lang natin yan. And then, punta tayo dito sa number 13. So, only for individual taxpayer whose sales receipts are subject to percentage tax. So, dito is, choose kayo if graduated income tax rate or 8%. Okay? So, dito is graduated income tax rate. So, meron tayong like yung percent and meron tayong babayaran. So, dito naman sa 8% is if ever yung COR nyo meron 2551Q kahit
8% kayo, wala kayong babayaran pero kailangan nyo lang mag-file nito kasi requirements to. Okay? So, para malinaw. Kasi merong iba na 8% sila pero meron silang 2551Q. So, kailangan nyo pa din mag-file nito. Okay. So, dito, meron tayong 14, like a part 2, total tax payable. So, kailangan lang natin i-click dito and then mag-proceed siya dito. So, meron tayong dito TIN, taxpayer last name. So, given na din siya. And of course, meron tayong ATC dito. So, madami nagtatanong if ever ito ba yung ilalagay, PT01 0. So, yung tax rate natin is 3% or itong nasa baba na yung tax rate mo is 1%. Pero sabi dito, yung PT010 is applicable lang siya noong July 1 to June 30, 2023. So, ibig sabihin, hindi na natin siya magagamit yung 1% tax rate. So, balik naman siya sa old na tax rate niya, which is PT010. So, huwag kayong malito kasi yung gagamitin natin is 3%. Wala na yung 1%. Okay? So, after nito is meron tayong taxable amount. So, dito sa taxable amount is yung total sales mo na income mo from October to December. Di ba meron tayong book of accounts like yung cash receipts? Di ba meron tayo noon? So, yung gagawin natin is itatali natin yung lahat from October to December and then ilalagay natin dito sa taxable amount. Okay, so for example, dito is yung October to December mo is yung kinita mo is just only 50,000, for example lang. So, meron tayong ditong babayaran na 1,500. So, ito yung babayaran natin, guys. Take note, yung ating taxable amount is yung total from October to December. So, for example, meron kang online shop or business, itali mo lahat ng income mo from October to December. Make sure nyo yung cash receipt na book natin is same amount siya pag itali dito sa e-BIR form natin. Kasi baka i-check yan ni BIR. Okay? Take note nyo, dapat same talaga. Kung ano yung nakasulat sa book nyo and pag itali yun nila, same na amount dito sa taxable amount natin. Kasi madami yung nalilito dito sa part na to. So, dito na tayo, scroll down. Okay. And then, balik tayo sa page 1. Okay. So, ibig sabihin, yung babayaran natin is 1,500. So, ito is para sa mga graduated income tax rate. What if naman meron tayong 2307. So, applicable lang to siya if ever meron kayong 2307. So, ilalagay natin kung magkano yon. For example, binawas sa atin from October to December is i-compute natin yon. For example, yung total is 500 lang or 1,500. Or 1,500. So, wala tayo babayaran. It means 0 siya kasi i-deduct na yun siya sa 2307 nyo. Make sure lang na dito sa attachment, maglalagay kayo dito kung ilang pieces of paper yon. Like, 2 bond paper, ganon. Yun yung ilagay nyo. What if wala naman tayong 2307? So, i-zero natin dito. So, babayaran natin yung 1,500. So, paano nga ba magbayad? Meron tayong Paymaya and GCash and yung mga banks. Pero I suggest maganda sa Paymaya kasi pag nagbabayad ka sa Paymaya, mayroon sila mga like promo and rewards. And of course, mabilis sa Paymaya kasi makikita mo siya agad. Doon sa GCash is merong times na hindi mo makikita yung BIR sa government nila na payment. So, I suggest mag-Paymaya kayo if ever meron kayong Paymaya. So, if ever naman na gusto nyo sa Paymaya magbayad, meron akong tutorial, same process lang din siya. Ang gagawin nyo is hanapin yung form na babayaran nyo, like 2551Q. Okay? So, yun lang yung pinakaiba doon. So, what if naman is
naka 8% tax tayo. Okay? So, meron kasi mga 8% tax na meron silang 2551Q. So, yung gagawin is, i-click natin to. So, it means wala tayong babayaran. Pero kapag graduated income tax rate tayo, i-click natin to. Okay? So, clear na tayo. So, balik tayo ulit dito kasi nawala siya. Okay. So, sa ATC natin is, eto, 3%, like 50,000 from December to October. So, 1.5 yung babayaran. Okay. Back tayo dito. Check natin. Okay, so 1.5 yung babayaran natin. Okay, so clear na ba lahat? And then, punta tayo dito. Next. And then, validate. Yes. Kung gusto nyo naman i-edit siya anytime kapag hindi pa kayo sure, ganyan. So, pwede natin siya i-save muna. Okay? Kapag sure na tayo, save natin. Okay? And then, submit final copy. Meron din tayo ditong print if ever gusto nyo siya i-print. Okay? So, submit final copy tayo. Kasi sure naman tayo, di ba? Okay. So, okay. Okay. Dapat kasi hindi mahina yung internet natin. Okay. Ayaw niya. Pag ganito guys, wait lang natin kasi minsan ganyan talaga siya, naglo-loading. At least hindi tayo loading pagdating dito. Okay, so yun lang guys. Kung meron kayong mga tanong, mag-comment lang kayo sa baba kasi may mga scenario or situation na naguguluhan tayo, especially sa mga merong bookkeeper and for example, nag-decide na walang bookkeeper na. So, first time ninyo. So, pag lumabas yung submit successful, okay. And then, after 5 minutes to 10, i-email sila na okay na yung submission mo. And then, pwede ka dito magbayad. Click mo to. And then, sure ako ha, para makita nyo. Okay. Nakikita ba? Okay. So, dito tayo magbabayad. Okay. Nakikita. Check ko lang guys pag nakikita nyo or hindi. Okay, teka lang. So, meron tayong e-pay dito. So, dito tayo magbabayad. Move natin. So, meron tayong Land Bank, DBP, Globe, PisoNet, GCash, PayMaya, and meron tayong dito Union Bank. Okay, so ito yung mga bangko na pwede nating bayaran. Pero, I suggest kapag okay naman yung GCash nyo and yung PayMaya, mas maganda doon. Okay, so yun lang guys for today's video. If ever meron ka mga tanong and gusto ipa-vlog for tutorial, for filing sa BIR, just comment down below, okay? Kasi magre-reply ako. I will do my best na lahat yung mga tanong nyo is masasagutan ko. So, yun lang guys for today's video. Thank you so much and I hope na makapag-file na kayo kasi if ever kasi na madelay tayo, meron tayong penalty. Okay? So, mas maganda na early tayo makapag-file unlike na mali tayo. So, yun lang guys for today's video. Kung nakatulong tong video na to sa'yo, please don't forget to subscribe and hit the notification bell and also comment kayo if ever meron kayong mga tanong kasi magre-reply ako. And then you can also reach me sa mga social media accounts ko. So yun lang guys for today's video. Thank you so much and have a great day. Goodbye!